Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Solinel Jr. Ayan, baka akala ng ating tagapakinig, 30 minuto na lang po si Dr. Ray. Hindi po, tayo po 1 oras, pero tayo po ay na-traffic. Sobrang traffic po, pero ang nakatutuwa naman po kahit ako ay na-traffic, yung akin naman pong taxi driver na sinakyan, si Pablito Burgos, ay very willingly naman po at hinati tayo sa ating programa po dito po sa DZRJ. Manong Pabling, kaya maraming salamat po at habang tayo po ay papunta dito sa ating himpilan, syempre tayo nagbubunyi dahil tayo po ang nanalo. Tayo po ang nanalo dito nga po sa permanent arbitrary, ano nga ba to? Nung ating pong pakikipag-diskusyon tungkol nga po sa ating pong pagmamayari. Ayan, yung Baho de Masinloc o yung ano pa to, Scarborough Shoal. Ayan, sa ating po pumabor yung ating pong mga paghihirap. Ayan, pwede na po tayong ano. Pero sabi nga nila ano susunod na after this? Abangan po natin sa magiging desisyon ng ating pong bagong presidente, si President Rody Duterte. Magandang hapon po sa inyo mga kaibigan. Kayo po nakikinig sa Klinika on Air. Kasama niyo po si Dr. Ray Solinel Jr. Pag-usapan po natin July. July po ay Nutrition Month. Pag-usapan po natin pagkain. Ano ba ang koneksyon ng pagkain sa ating pong kalusugan? Sabi nga ng aming pong father of medicine na si Hippocrates, let be the food, be thy medicine, or medicine be thy food. Kung ano man po ang ating pong kakainin, malaki po ang koneksyon po ito sa ating pong magiging kalusugan habang tayo po'y lumalaki, habang tayo po'y tumatanda. Dati nga po, di ba, parang ano rin po yun naalala ko po yung kwento sa akin o aking po mga kaibigan doktor, pag ang mga, di ba alam niyo po ang mga Japanese, no? Ang mga Japanese, pagka sila po ay lumaki at pinanganak po sa Japan, di ba nakita niyo naman po anong klase mga diet meron po sila, di ba? Talaga naman po mga hilaw na pagkain, puro gulay, puro isda. Isa po ang mga Japanese ang nabibilang po sa pinakamahabang buhay na meron pong lahi dito sa ating mundo. At pag ito raw pong lahing itong Hapon ay nakapangasawa po ng mga westernized at dinala po sa western region. Ito na po yung ating pong mga Amerika, yung mga ganyan po. Naku, ito pong mga ito ay nagtabaan na po, nagbabago na po ang kanila pong pananaw sa buhay, nagbabago na po ang kanila pong diet, nagbabago na po ang kanila pong katawan, tumataba na po sila, kaya po yung mga sakit na hindi po nakikita nung time sila ay nasa Japan, lumalabas na po, diabetes, hypertension, cancer, and everything, lumalabas na po. Kaya pagkain, napakalaki po ng kaugnayan ng pagkain po sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito po nagbibigay sa atin ng lakas at sigla sa ating pong ginagawa sa araw-araw. Pero siguro nga po dapat maging mapanuri tayo sa ating pong kinakain, mga kaibigan. Dahil nga po, katulad niyan, alam niyo po, ang inyong po lingkod ay nagpakuha lang po ako ng blood chemistry nitong mga, I think a month ago. Kasama ko po yung aking mother dear. Nagpakuha po kami ng blood chemistry, kasama po yung blood sugar, kasama po yung cholesterol, yung sebo, uric acid, yung mga ganun po, pinacheck ko yung aking kidney, yung aking pong liver. Ay nako, ayun, as usual, dahil nga po sa aking pong kahiligan po sa mga masasarap na pagkain, lalo na po yung mga baboy, pork, beef, ayun, mataas ang aking cholesterol. Ayan po. At yan po ang aking pong ginagamot, mga kaibigan. Ganon din po ang aking mother. Though yung aking pong blood sugar, okay na okay. Normal na normal po ang aking blood sugar. Yun po ang sinasabi po natin. Malaki po ang kaugnayan ng kinakain po natin sa araw-araw sa mga resulta po ng mga blood chemistry po na ating pong nakukuha no, kung sakali po tayo magpapa-blood chemistry. Kaya kung kayo po mga kaibigan, nakikinig po sa ating programang Klinika on Air, ay meron po mga lab results. Yan po sa inyo at hindi nyo po masyadong maintindihan. Ito na po pagkakataon po, i-interpret natin yan, yung mga resultang yan. Tumawag lang po kayo sa ating pong himpilan, 0917-798-8910,
0917-798-8910. Tumawag po kayo ng diretso po sa ating himpilan, 412-0288, 412-0288. Ang inyo po lingkod ay pwede nyo pong mapanood live na live po dito po sa Cable Link TV Channel 7 at sa ating pong online streaming www.atrimedia.com. Marami po tayong mga social media accounts. You can follow us on our Twitter and Instagram at atrimedia at yung ating pong Facebook, facebook.com/atrimedia din po. Mga kaibigan, ang ating pong Tri TV Bloodletting Project ay magaganap na po, naku, malapit na, July 24, linggo pong darating, the week after next. Ayan, inihandog ng Tri-Media Broadcasting Network sa pakikipagtulungan ng Dugong Alay Dugtong Buhay, Quezon City Government, Providence Hospital, Lung Center of the Philippines, at yung Sterilium Sanitizer, Regional Emergency Assistance Communication Team, NCR North, Medic Aid Distributors Incorporated, Liquid Gold at Aura Soap. Ang Tri-TV Bloodletting Project na gaganapin nga po July 24 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Quezon City Hall Catwalk. Alam niyo po yung City Hall, Quezon City Hall, sa harapan po na mayroon pong catwalk. Diyan po magaganap alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, July 24. Doon po sa nais mag-donate ng dugo o mag-inquire sa gaganaping activity, maaaring tumawag lang sa 412-0288, 412-0288 o mag-text sa 0917-798-8910. Mga kaibigan, ang iyo po lingkod, Dr. Ray Salinel Jr. ay magbabalik po para pag-usapan po ano ba koneksyon ng nutrisyon, ng pagkain sa ating pong kalusugan sa araw-araw. Babalik po ang iyong lingkod. Wag po kayo lilipat ng istasyon. Kayo po ay nakikinig sa Clinica on Air, DZRJ 810 sa Palapihitan. The Doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika on Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika on Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng Tri-Media Broadcasting Network. Tri-Media Group Incorporated. This is Tri-TV. Mantikang makapit, mag-dishwashing na sulit! The sulit! I found the one! Kalsebo, pati lansa. I love it! Sulit pa yan! Podcast paste o doble pack. Ang dali ng hugasan. That's the way. The sulit. I found the one. That's the way. The sulit. I found the one. Todo linis, presyong sulit. Das! Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing nisipon ako, ni Josep. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, siya na yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Neosep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Neosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan. Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Pong DZRJ 810. Pero bago ang lahat, gusto ko po imbitahan po yung mga kaibigan po natin, kasamahan po natin mga doktor, whether family physician or kaya po ay general practitioners, yung mga paramedical po. Ang Ospital ng Maynila Medical Center, Department of Family and Community Medicine. Alam niyo po, ang inyo po lingkod ay consultant po dyan sa Department of Family and Community Medicine. Ospital ng Maynila Medical Center ay magkakaroon po ng ika-20 postgraduate course na gaganapin po sa July 29, Aloha Hotel. Ang title po ng aming pong postgraduate course, napakagaganda po ng mga topics. House MD, Health Options, Updates, and Strategies in Managing Diseases. Ito nga po ay magaganap po sa Aloha Hotel, July 29, 8 to 5 p.m. Kung kayo po ay walang gagawin po, sana po makatin kayo. Napaka-useful po sa ating po clinical practice ang 20th postgraduate course ng Ospital ng Maynila Medical Center, Department of Family and Community Medicine, July 29, Aloha Hotel. Balik po tayo sa ating pong diskusyon tungkol po sa pagkain. Sabi ko nga po, sa pagkain Pinoy or platong Pinoy, okay, whether it is diabetic or the plato ng diabetiko, napaka-importante po na pahalagahan po natin kung anong mga choices po ng pagkain na dapat natin kainin. Ang gawin nyo lang po, yung kalahati ng inyo pong plato, yung kalahati sa kaliwa, diyan nyo po ilagay lahat po ng mga gulay, okay, mga fruits, yung dessert, yung prutas sa dessert. Bakit kamo? Ito pong mga gulay na ito ay mayaman sa vitamin at mineral, mga fibers or himay-himay na siya pong tumutulong po sa ating pong kalusugan. Ano ba ginagawa ng fibers po mga kaibigan? Diyan po dumidikit, no? Yung po mga sebo at cholesterol sa katawan po natin para po maaga po natin o madali natin ma-flush out sa katawan po natin. Hindi lamang yon. Ang fibers po, kasi yung iba dyan merong insoluble, hindi pa natutunaw. Feeling mo, busog na busog ka. Pero actually, kaunti lang po ang nakukuha mong calories dyan. So, kung gusto mo sa Mexi, kumain ka ng marami pong gulay. Okay, mga kaibigan? Yung kalahati po, puro gulay, kasi ito po, yung tinatawag po nating glow. Glow po. Kasi po yung platong Pinoy, kung titingnan po natin ng parang magandang nutrisyon, dapat po isipin po natin, go, grow, glow. Go, G-O, grow, G-R-O-W, at glow. Yung glow, ayan, nandito po yung vitamin at mineral, mga prutas at mga gulay. Ano naman po yung kalahati? Diba? Sabi ko, half ng plate natin. Yung kalahati, hatiin nyo pa sa gitna. Magiging 1/4. Yung 1/4, ito po, yung kanin. Or anything that is, pwede pong mais, o kaya po, pwede pong kamote. Ayan. Ito naman po yung go. Yung go po, bakit go? Kasi po, alam nyo mga kaibigan, yung carbohydrates, in moderation ha, i-specify ko, in moderation, ito po ang nagbibigay sa atin ng enerhiya sa araw-araw. So, importante po yung pong carbohydrates. Pero, dapat po ay takal din po. Yung kalahati, yung another 1/4, dito po yung ating pong grow. Ano naman po yung grow na part na to? Dito naman po yung mga protina, high in protein. Bakit ka mo high in protein? Baka, baboy, isda. Okay? Sa protein po mga kaibigan, dito naman po nanggagaling po yung kailangan pong building blocks ng ating pong mga muscles. Okay? Protina. Dito rin po nanggagaling sa protein po yung ating pong pag-grow. Okay? So, ganun pong gagawin natin po para po maging balanse yung ating pong kinakain sa araw-araw. Isipin po natin lagi yung platong Pinoy. Kalahati, yung pinakakalahati po, dyan po marami po sa kaliwang part, yung pong gulay at mga fruits. Ito po yung pong glow. Kasi mayaman po sa fibers, vitamins, and minerals. Yung natitirang kalahati, hatiin nyo pa sa gitna. Magiging 1/4, 1/4. Yung isang 1/4 po, andun po yung go. Ano ba yung go? Andyan po yung grains. Yan. Andyan po yung mga kanin, bigas, yung pong mga pwedeng mais, okay? Pwede pong mga kamote,
Okay? Kasi di ba doon sa ibang part ng Pilipinas mga kaibigan ay wala pong bigas. Kaya pong kinakain po nila kamote, patatas, okay, at mais. Yan pong part na yan ang magbibigay sa atin ng kasiglahan, ng enerhiya, go. Yung natitirang 1/4, grow. Para po growth and development. So dapat mayaman po sa protina. When you say protina, nasa red beef, baka, baboy, pork chop, chicken, okay, yung breast, lalo po yung breast meat, yan po ay healthy, okay, kasama na po yung isda, andyan po yung protina, kailangan po natin yun. So yan po, no, yan po nagiging balanse po yung ating pong kinakain sa araw-araw. At syempre, okay, yung pong ating pong panulak, wala po sanang mga soft drinks, wala po sanang soda, wala po sanang energy drink, no? Kasi nga po, mataas ang calories nito. No? Ito pong mga nabanggit natin. Tubig, maraming tubig. Yun po. Okay? At kung sakali po tayong magpapanghimagas, mainam po mga kaibigan ay prutas. Prutas po ang kailangan po natin na panghimagas po. Mayaman po yan sa vitamina at mineral. Okay? Nabanggit ko na kanina, let food be thy medicine and medicine be thy food. Malaki raw po ang koneksyon ng kinakain natin sa araw-araw sa ating pong mga kalusugan. Bakit ba dumami po ang mga kaso ng mga diabetiko o diabetes po sa buong mundo? Dahil daw sa sobrang pagkonsumo ng mga matatamis o maasukal na pagkain. Sabi ng mga eksperto, simula raw po na nauso yung mga fast food na iyan. Okay? Magkaharap pa nga magkalaban pa di ba? Simula na uso daw po yung mga, yung mga fancy donuts and everything. I'm sure, nakain nyo na po yan. Dumami na po. Simula nung nauso at dumami na rin po yung mga choices of mga sodas and soft drinks. Ayun na. Dumami na po ang may diabetes. Okay? Kaya nga po dapat bantayan po natin ang ating pong kinakain. Bakit ba dumadami na po ang mga kaso ng mga obesity, tumataba? Bakit ba dumadami na po yung may mga fatty liver? Bakit ba dumadami na po yung tumataas ang cholesterol at sebo? Okay mga kaibigan, bakit daw dumadami na po ang mga intestinal cancer, stomach cancer, pancreatic cancer? Dahil daw po yan sa sobrang pagkonsumo ng mga taba at sebo sa ating pong kinakain sa araw-araw. Okay? Kaya po napaka-importante po mga kaibigan, nabantayan po natin ang ating pong kinakain sa araw-araw. Sana po maging balanse. Paano nga ba natin gagawin balanse? Nabanggit ko na po kanina yung pong platong Pinoy. Doc, malaki po ang plato namin. Okay? Pwede naman din po yun. Pero dapat po siguro tatakalin po natin. Tatakalin po natin yung ating pong kinakain. Dapat po in moderation. Ang sabi ng mga eksperto, mainam daw na gawi sa pagkain po daw yung small frequent feedings na tinatawag, no? Yung small frequent feedings. Kanina may pasyente ako, isang 83-year-old, alam nakakatawa to si nanay, taga UP Diliman siya nakatira pero talagang dumadayo pa siya sa kliniko sa Dominga Malate, malapit po sa Saint Scholastica Malate, para lang po magpa-check up. Regular po yan every month. Nagpapa-check up po yung pasyente na yan. At napansin nga niya, sabi niya, napansin niya parang nagbago yung kanyang eating pattern. Kasi hanggang alas 4 ng hapon daw siya kumakain, pagdating daw ng gabi, parang hindi raw siya nagugutom. Yung mga tipo, sabi ko, tapos kakain daw siya alas 6 ng umaga ulit. Sabi ko na hindi po maganda yan dahil nga po baka bumagsak po yung asukal natin sa ating katawan. Mag-hypoglycemic tayo, masama din po sa ating kalusugan yon. Kaya I encourage her na gawin po yung small frequent feedings. No? Utay-utay, konti-konti po, every 3 to 4 hours, kumakain tayo, pero koonte lamang. Okay, mga kaibigan, sana po meron kayo napulot na konting aral po sa ating pong kahit na medyo kalahating oras lang po ang iyong lingkod nakaupo dito sa ating pong himpilan. Next Tuesday, gagawin ko na po siguro ay hihiramin ko na po yung private jet ni President Duterte. Ayan, para po mapaaga na ako
dito po sa ating pong himpilan. Grabe naman po kasi talaga yung traffic, lalo na po yung aking pong pinagdaanan na napakarami pong ginagawang mga kalye. Pero kung meron po kayong gusto pa ho isang guni, pwede po kayong mag-text or tumawag po sa aking pong secretary or sa aking clinic. Ang inyo po lingkod na may 3 clinic. May isa po akong clinic sa may High Precision Calao, dyan po sa may Calao, katabi po ng Manila Doctors Hospital. Meron po ako sa Dominga, Malate, malapit lang po sa Saint Scholastica, Malate. At meron po ako sa Buendia Corner FB Harrison, Balbidos Clinical Laboratory. Pwede po kayo tumawag or mag-text sa akin pong secretary, 0942-471-4353, 0942-471-4353. Sa ngalan po ng mga kasama ko sa technical, si Kuya Ian, si Kuya Jovan, si Kuya Jorel, at saka si Pogi. Hindi ko alam ang pangalan niya. Okay? Mga kaibigan, ito po muli ang Doktor ng Bayan, JD. JD? Judy? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba? Ano yan? How shall I pronounce that? JYD or anyway. Mga kaibigan, ito po muli ang Doktor ng Bayan, Dr. Ray Salinel Jr. Magkarinigan po tayo next Tuesday, 6 to 7 p.m. Dito po, Clinica on Air, DZRJ 810 sa inyo pong palapihitan. The Doctor is on air dito sa Klinika on Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating